Hindi pa ito ang huling pagkikita natin ng Tingero. Tandaan mo, marami akong paraan upang makapunta at makalapit sa bahay mo. Huwag kang mag-alala, aswang. Dahil malugod kitang tatanggapin, magkagayon man. Ngunit asahan mong sa oras na tumapak ka sa lupang nasasakupan ko, ay tiyak na ang iyong kamatayan. At gayon din ang mangyayari sa sino man sa mga kaanib mong mga nilalang o mga angkan mong aswang. Ano nga ba ang anting-anting para sa iyo? Alam naman natin na ang lahat ng anting-anting, mutya, mga medalyon, talandro, libreto at mga habak ay pawang biyaya ng kalikasan o di naman kaya ay mula sa kanan ng Diyos Ama na ating kilala, at sa tingin ko'y halos lahat sa inyo ay paulit-ulit na lang na ganito ang napapakinggan. Para maiba naman tayo sa kwentuhan, ay hayaan niyo akong magbahagi ng kwento tungkol sa isang antingero na ang gabay ay isang demonyo. Pero hindi lamang ito isang ordinaryong demonyo, dahil isa ang nilalang na ito sa mga demonyong nakalaban at nakaharap ni Haring Solomon. Magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig sa channel ni Ang Manlalakbay. Ganon din sa ating butihing narrator na si Karine at Sir Froy. Maraming salamat sa pagpapaunlak na mabasa nyo ang aking istorya na talaga namang makapagpapabago ng pananaw ninyo tungkol sa mga tipikal na kwentong antingero. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa isang kamag-anakan namin na tawagin na lang natin Ramon, at ang kwento niya ay naganap ng taong 1965 sa isang liblib na lugar sa Tacloban. Nung panahong yun ay nasa 12 na itong si Ramon, at siya ang pinakapanganay sa dalawang magkapatid, kung kaya't siya lagi ang prioridad ng kanyang mga magulang at halos lahat ng luho ay kanyang nakukuha. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay parating nakikita ni Ramon na kung bakit parating maraming tao ang kung sinong pumupunta sa kanilang bahay para katagpuin ng mga ito ang kanyang tatay. Wala naman siyang alam na rason kung bakit. Pero halos lahat ng taong pumupunta sa kanila ay gustong makaharap mismo ang tatay niya, at ilan sa mga taong nagpupunta roon ay nagpapahilot ng mga pilay at balis. Ang ibang taong naroon ay nagdadasal sa isang maliit na altar sa harapan ng kanilang tahanan. Ayon kay Ramon, ay kahit na hindi pa masyadong buo ang kanyang pag-iisip, ay naaalala pa din niya ang mga gustong gawin ng kanyang tatay. Ang tatay daw niya ay nagmamay-ari ng isang maliit na kulay itim na aklat, o mas kilala sa tawag na libretong itim, na palagi nitong hawak at daladala. Parati niya ding nakikita na binabasa ito ng kanyang tatay, oras-oras at sa lahat ng pagkakataon. Habang ang nanay niya naman ang gumagawa ng lahat ng mga gawaing bahay, maging ang pag-aalaga sa nakababata nitong kapatid. Alam naman nilang mahirap na pagsabayin ang pag-aalaga ng bata at pag-aasikaso sa bahay. Kaya naman, bilib na bilib siya sa kanilang nanay dahil ni minsan ay hindi ito nagreklamo o nagsalita ng labag sa loob nito. Sa paglipas ng mga taong mabilis na dumaan, ay unti-unti nang naiintindihan ni Ramon ang mga nangyayari sa bahay na kinagisnan niya at kung ano ba ang ginagawa ng tatay niya. Kinalaunan ay nang umidad na siya ng 15 anyos, ay doon niya na lamang isang antingero sa kanilang munting baryo ang tatay niya, at may kakayahang manggamot ng mga sakit na pisikal o espiritual, kaya naman pinupuntahan sila ng mga taga sa kanila o di kaya yung mga dayo na mula pa sa malalayong karatig bayan na patuloy na naniniwala sa ganitong tradisyon. Hindi man direktang kumukuha ng bayad ng kanyang tatay sa panggagamot ito,
ay tumatanggap naman sila ng donasyon o kung ano ang kayang ihandog at maibigay ng mga taong magpapagamot. Kaya naman ito na ang naging pangkabuhayan nila upang hindi sila magutom na pamilya. Kahit na maraming sabi-sabi ang umuugong na hindi dapat naniningil ang isang albularyo, ay hindi naman nila ito binibigyan ng pansin dahil para sa mga magulang niya ay kusang loob ang mga donasyong yun at hindi galing sa nakaw o pamimilit na mabigyan. Dahil sa haba ng mga taong iginugol ng kanyang tatay sa panggagamot, ay marami na siyang nailigtas at napagaling na mga taong nangangailangan ng tulong. Kaya naman mabilis na nakilala ang pangalan nito, hindi lamang sa baryong nakakasakop sa kanila, ay maging sa mga karatig barangay, bayan at lalawigan na rin. Dahil dito ay nakilalang kilabot na tagautas ng kahit na anong nilalang na may buhay ang tatay niya na walang kinakatakutang kahit na sino. Lingid sa kaalaman ng mga taong naroon ay sa ibang puwersa o kapangyarihan kumukuha ang tatay ni Ramon at ito ay galing sa puwersa ng dilim o sa demonyo. Hindi rin ito nangingiming kumalaban ng mga kagaya niyang antingero o albularyo na gumagawa ng kakaiba at mali na taliwas sa kanyang paniniwala. Dahil sa marami nang nakakalaban ng tatay ni Ramon, ay hindi lamang isa o dalawang beses na may nagtangka kung sino sa buhay ng kanyang tatay at hindi rin bago sa kanila ang mga sulat ng pananakot o pagbabanta sa buhay hindi lamang ng tatay niya kundi ang buong pamilya nila Ramon. Isang tanghaling tapat habang nakaupo si Ramon at naggigitara sa isang puno doon sa bakuran nila ay kasama niya ang tatay niyang mahina na binabasang kung ano mula sa libretong hawak nito ay bigla siyang napatigil sa pagbigkas at tumanaw sa malayo. Kaya naman maging siya ay natigil din sa kanyang pagtugtog at sinipat ang kanyang tatay. Anak, kilala mo ba ang taong yan? Tay, sino po? Sabay balikwas nito sa kanyang kinaupuan upang tignan kung sino ang tinutukoy ng kanyang tatay. Yan, mga mukhang dayo dito sa atin eh. At ano kayang pakay nila sa atin? Saad nito sa anak na sinisipat pa rin ang mga kalalakihang naglalakad. Tay, saan po? Wala naman po akong natatanaw ng mga tao, kaya hindi ko alam kung nasaan ang tinutukoy mo. Naguguluhang tanong nito sa ama. Ayon kay Ramon, ay wala daw siyang napansin o nakitang naroon sa inginunguso ng kanyang tatay. Subalit nanlaki ang kanyang mga mata dahil lang tumayo ang tatay niya at naglakad patungo sa bakod nila, ay biglaang nagsisulputan ang mga ito na hindi naman alam ni Ramon kung saan nanggaling, basta't lumitaw na lang daw ang mga ito na nakatayo sa tapat ng bakod kung saan patungo ang kanyang tatay Ruhing. Maliwanag naman ang kapaligiran at imposibleng hindi niya makita ang mga yon dahil walang ibang dadaanan ng mga ito patungo sa bahay nila. Dahil mahabang bangin ang gilid ng bahay nila Ramon. Katirikan din ng araw noon, subalit tila hindi daw ito iniinda ng mga taong naroon ang init ng kapaligiran. Nang ibinaba niya ang gitara niyang hawak, ay dali-dali siyang lumakad patungo sa kanyang tatay upang alamin kung sino ang mga bisitang dumating. Habang naglalakad silang dalawa, ay normal naman ang lahat at wala naman siyang nararamdamang kakaiba nung mga oras na yon. Nung makalapit na sila sa bakod, ay napansin nilang dalawa na nakuha nilang magtatay ang atensyon ng mga lalaki. Ikaw ba si Ruhing? Magandang araw kaibigan. Ako nga si Ruhing. At ano ba ang atin? Tila naliligaw yata kayo. Sa wakas, nakaharap ka rin namin. Hindi kami naliligaw dahil ikaw mismo ang sinadya namin dito upang balaan. Balaan?
Hindi ko yata gusto ang tono ng pananalita mo, kaibigan. Binabalaan ka namin dahil hindi na kami natutuwa sa mga pinaggagawa mo, kaibigan. Alam mo naman na siguro na bilang isang antingerong kaliwa ay may hangganan lamang ang mga abilidad ng iyong ginagamit at pinapakita. Hangganan? Bakit mo ako didiktahan sa mga bagay na gusto kong gawing tulong mula sa aking abilidad? Yung mga taong tinutulungan ko ay labis sa mga pinsanang natamo at biktima ng mga nilalang na kasama naming namumuhay sa lugar na ito. At mas mainam sana ang magiging usapan natin kung lalagyan nyo ng kaunting respeto at paggalang ang inyong pagsasalita. Dahil kahit na hindi ko kayo kilala, ay ginagalang ko kayo dahil sa inyong mga edad. Isa pa ako ang nagdidesisyon sa mga maaring kalabasan ng aking ginagawa base sa kung ano ang alam kong tama. Mariin at may paggalang na sagot ni Tatay Ramon. Nang marinig ito ng grupo ng mga lalaki, ay nanindig ang mga ito at tumalikod, saka naglakad papaalis sa tapat ng bahay nila. Nang makaalis na ang grupo ng mga taong yon, ay biglang bumalik sa pagiging normal ang boses ng kanyang Tatay Ruhing at inakbayan siya nito, saka sila naglakad papauwi ng bahay nila upang makakain na. Nang makapasok na sila sa bahay, ay agad nang naghahain ang kanyang Nanay Rosing upang makakain na silang apat kasama ang nakababatang kapatid ni Ramon. Habang kumakain sila, ay dito na sinabi ng kanyang tatay ang tungkol sa mga bisitang nagpunta sa tapat ng bahay nila. At ayon sa tatay niya, ay mga itimang tikbalang daw ang mga nakaharap nila na nag-anyong tao upang makalakad sila sa mundo nating mga tao, dahil ang mga ito daw ang mga naatasan ng mas mataas na puwersa bilang tagapagpanatili ng balanse sa mundo ng mga espiritu at ang mundong nakikilala natin. Sila din ang nakakaalam ng mga bagay-bagay ukol sa mga misteryosong pangyayaring nagaganap sa mundo ng mga tao. Sakop din daw ng kapangyarihan ng mga ito ang tulad ng tatay niya na isang antingerong kaliwa na hindi na bago kay Ramon. Para sa mga hindi nakakaalam, ay kapag sinabing antingerong kaliwa, ay ang uri ng mga antingerong hindi nagmumula sa kinikilala nating Panginoon ang kapangyarihang taglay. Kung minsan ay sa kalikasan sila kumukuha ng lakas at kapangyarihan, ngunit halos lahat ng nakilala kong makakaliwa ay sa demonyo o dyablo humuhugot ng matinding kapangyarihan. Ang mga ganitong uri ng antingero ay pinangingilagan ng ibang mga antingero, lalo na't matataas na uri ng aral ang taglay ng mga ito, kung kaya't nakakapagpaamo ng mga nilalang ng dilim ang ilan sa mga antingerong kaliwa o mga nasa alanganing panig. Ayon pa sa tatay ni Ramon, ay may kakaibang gabay daw ang kanyang ama na talaga namang nagpatakot sa kanya ng labis at nagbigay ng kilabot nang marinig nito na ang gabay ng kanyang ama ay isang mataas na uri ng demonyo. Hirap mang paniwalaan ito ni Ramon, ay alam niya sa kanyang sarili na hindi nagsisinungaling ang kanyang tatay at hindi rin naman ito nagbibiro. Sinabi pa din daw nito na sa sobrang lakas daw ng demonyong alaga ng tatay niya ay hindi umuubra ang mga lahi ng aswang, mambabarang, mangkukulam at iba pang mga nilalang ng dilim, dahil ang demonyong taglay ng tatay niya ay kumakain ng kaluluwa ng kung sinong mabiktima nito upang humaba ang itatagal nito sa mundo nating mga tao. Kahit na matataas na daw ang karunungang taglay ng mga ito, ay wala silang takas sa tindi at bagsik ng kapangyarihan ng demonyong gabay ng tatay Ruhing niya. Minsan na rin daw na ikwento ng kanyang tatay sa kanya ang ginawa nitong pag-ubos sa isang gabunan. May kakaibang kakayahan din sa isang liblib na baryo kung saan niya nakuha ang lupa na doon niya ipinagpatayo ng bahay at pinatira ang kapatid nitong babae
kasama ang buong pamilya nito. Pero itinigil din ng kanyang tatay ang mga ganitong gawain nung mag-asawa siya at ipinangako niya sa kanyang kabiyak na si Nanay Rosing na hindi na siya muling gagamit ng anumang uri ng mapaminsalang aral mula sa kadiliman. Maya-maya pa ay nakita niyang nakatingin sa kanya ang Tatay Ruhing na seryoso ang mukha. Kaya naman napalunok ng laway itong si Ramon at pinakinggan lamang ang sinabi ng kanyang tatay. Ramon, pakatandaan mo ang lahat ng mga aral na itinuro ko sa iyo. Maging ang mga ritual na pinagtatawanan mo noon. Wag na wag mong iwawaglit sa iyong isipan ng mga ito. Pati na rin ang mga pangaral ko. Isa pa'y, alalahanin mong isa kang anak ng antingerong kaliwa at hindi lamang isang ordinaryong tao. Matapos itong marinig ni Ramon, ay tanging pagtango-tango lamang ang kanyang naisagot dahil alam niya sa kanyang sarili na wala siyang matinong may sasagot sa tatay niyang seryosong-seryoso sa mga pangaral. Ilang minuto ang nakalipas ay nung matapos silang kumain at nung nagpapahinga na si Ramon at ang tatay niya ay nagtuloy ang kanilang pag-uusap at sa puntong yun ay doon na ikwento ng Tatay Ruhing niya na may kakayahan pala itong makita ng panandalian sa hinaharap, ngunit wala namang binigay na eksaktong oras ang pagsilip ng kanyang tatay nung tanungin ito ni Ramon kung paano niya nagagawa. Sa puntong yon ay unti-unting namangha itong si Ramon dahil ang ilang segundong pagkakakita mo sa hinaharap ay malaking bagay upang maiwasan ang ibang pagkakamali o di kaya'y mabilis mong malalaman ang dapat gawin, lalo kung maiipit ka sa sitwasyong nakaatang ang buhay mo. Magmula nang marinig ni Ramon ang tungkol sa aral na itim, ay tila ba napukaw nito ang damdamin niya upang pasukin na rin ang larangan kung saan naging dalubhasa ang kanyang Tatay Ruhing, at sa paggabay nito ay hindi nalalayong maging malakas na antingerong itim na rin itong si Ramon. Ayon naman kay Ramon, ay tila may kung ano sa kanyang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag, ngunit positibo ito dahil nais niya namang matutunan ang mga inaral ng tatay niya na mula sa libretong itim na palaging dala at hawak nito. Mabilis na lumipas ang mga araw, subalit hindi nawala sa kanyang isipan ang tungkol sa mga bagay na ipiniliwanag at ipinagtapat sa kanya ng kanyang tatay. Kaya naman nabuo sa kanyang isipan, nakakausapin niya ang kanyang Tatay Ruhing na turuan siya ng mga pamamaraan nito upang masundan niya ang yapak ng kanyang tatay. Hapon noon, nang matapos ang ritual na karaniwang ginagawa ng kanyang tatay, ay kinausap niya ito. Hindi man idinitalye ni Ramon ang eksaktong pinag-usapan nila ng kanyang tatay, ay mababakas mo naman sa mukha ng tatay niya ang labis na kasiyahan dahil sa wakas ay may mapagsasalinan na ang kanyang tatay nang nag-uumapaw nitong kakayahan at abilidad. Walang pagdadalawang isip na itinuro ng Tatay Ruhing niya sa kanya ang mga dapat munang simulan. Habang nagsasanay si Ramon ng mga panimulang ritual at mga aral, ay tuloy-tuloy lamang ang paggagamot ng kanyang Tatay Ruhing sa bawat taong pumupunta sa bahay nila. Hanggang sa umabot ang isang linggo at may napansin ang tatay niya sa kanya dahil sa bilis ng pag-unlad at paglawig na hilaw na kapangyarihan ni Ramon. Aba, akalain mong may mukhang angking talento din ang anak kong si Ramon tulad ko, at maaaring 1 o 2 taon lamang niyang aaralin ang lahat ng mga nakasulat sa libretong itim at sa mga ituturo kong gawi sa kanya. Mukhang mas malakas pa ang anak ko sa akin. Labis akong nananabik na mangyari yon. Nakangiti nitong sambit sa sarili habang nakatingin sa anak niyang nag-uusal ng mga inkantasyon mula sa inaaral na libro. Isang araw, habang sinusubukan ni Ramon na gamitin ang mga aral na kanyang natutunan mula sa libretong itim,
ay pinatigil siya panandalian ng kanyang tatay na ipinagtaka naman niya. Ramon, iho, pumarito ka nga muna at kung maaari, mamaya na subukan at ipagpatuloy ang iyong mga ginagawa. Meron kasi akong importanteng bagay na nais ipakita sa iyo. Agad naman niyang sinunod ang sinabi ng kanyang tatay at inihinto niya ang mga ginagawa niya at nagmamadaling lumapit sa tatay niya habang nakaupo sa sala ng bahay at naghihintay sa kanya. Habang nakaupo silang magtatay, ay kinausap siya nito at ipinabatid sa anak na may paparating silang bisita. Napangiti naman si Ramon nang marinig ang bagay na ito dahil sa pag-aakalang kamag-anakan nila ang darating. Pero bigla rin namang napalitan ng takot at matinding kaba ang kanyang masayang nararamdaman nang malaman niyang grupo ng mga mangkukulam ang darating na bisitang sinasabi ng kanyang tatay. Naparoon daw ang mga yon upang makipagkasundo tungkol sa ilang mga bagay. Napalunok na lang ng laway itong si Ramon at nananahimik sa kanyang kinaupuan dahil wala siyang maisasagot sa kanyang tatay. Lubos naman ang pagkamangha ni Ramon nang biglang mapunta sa kamay ng kanyang tatay Ruhing ang libretong iniwan niya sa kwarto kanina at sinimulang basahin ng mataimtim. Gusto mang itanong ni Ramon kung papaano niya nagawa yon ng kanyang tatay, ay pinili na lamang niyang sarilinin ang pagkabilib sa kanyang tatay. Ilang oras lang ang nakalipas, ay nakarinig sila ng mga pagtawag mula sa tarangkahan ng bahay, kaya muling itinigil ni Ramon ang kanyang ginagawa at siya ay lumapit sa tarangkahan upang papasukin ang mga ito nang walang pagdadalawang isip. Nang makapasok ang 3 kataong binubuo ng 2 matandang lalaki at 1 matandang babae, ay malugod niya itong pinatuloy sa sala ng kanilang bahay kung saan ang kanyang tatay Ruhing na agad din namang tumigil sa pagbabasa. Nang tignan ito ng tatay Rusing niya, ay labis ang pagkabigla ni Ramon nang makitang dali-dali sa pagluhod ang mga taong yun. Magandang araw sa iyo, Manong Ruhing! Sa puntong yun, ay napakunot ang noo ni Ramon dahil kung bakit ginagawa yon ng kanilang mga bisita. Hindi din lubos maisip ni Ramon kung bakit tinawag siyang manong ng mga ito. Kung tutuusin, ay mas matatanda pa ang mga yon nang humigit kumulang ay doble sa edad ng kanyang tatay. Pagpasensyahan mo ang aming pagparito, Manong. May iilang mga bagay lang kasi kaming gustong sabihin sa iyo. Maaari bang malaman kung anong sasabihin niyo sa akin? Isang paalala lang. Hindi gusto ng alaga kong demonyo ang mga sinungaling at walang respeto. Ano mang gawin niyo laban sa akin, ay hindi kayo sasantuhin ng alaga ko. At bago pa kayo makapag-usal ng mga panlaban, ay mangangahulog na lang ang mga ulo ninyo sa lapag nang hindi nyo namamalayan. Seryosong saad ng tatay Ruhing habang titig na titig ang mga ito sa taong nakayuko sa harapan niya. Nang marinig ito ng kanyang mga bisita, ay pagapang na lumakad papalapit ang matandang babae, ay sinimulang paghahalikan ng paa ng tatay ni Ramon na labis nitong ipinagtataka kung bakit. Habang ang tatay niya ay wala man lamang reaksyon sa ginagawa ng matandang yun. Napalitaan po kasi naming may isang gapunang nakapasok dito sa lugar natin at hindi lamang ito isang ordinaryong gabunan dahil may kakayahan ito ng isang tulad ng isang supremo o hari ng mga aswang. May kakayahan din itong mapasuko ang sinumang naisin nila. At ayaw naming mapabilang sa mga alipin ng aswang na yon. Kung maaari ay makipag-alyansa kami sa iyo, Manong Ruhing. Isa pa'y nasabi ng ibang kasamahan namin na sinusuyod daw nito ang mga lugar dito sa atin, pati ang mga karatig bayan, upang hanapin ang malalakas at mga dekalibring aswang na magiging kasama niya at kaanib nito. Matapos itong marinig ng tatay ni Ramon, ay dito na naging interesado ang kanyang tatay sa mga ipinahayag ng grupong yon,
lalong-lalo na ang sinabi ng matandang babae. Dito ay napagtanto ng tatay ni Ramon na may mangilan-ngilang taong nagpapagamot ang nagsasabi o nagbabala sa kanya tungkol sa gabunang yun. Ngunit hindi niya masyadong binigyan ng importansya dahil inakala niyang hindi ito magiging banta sa lugar nila. Ngunit hindi niya alam na unti-unti na palang lumalawig ang nasasakupan ng aswang, pati ang mga nilalang na may kapangyarihan sa kaliwa. Habang patuloy ang mga bisita niya sa pagkukwento, ay dito niya rin nalaman na marami na pala itong nakakalabang mga antingerong puti at antingerong pulahan. Ngunit lahat ng mga ito ay walang awa niyang kinikitilan ng buhay. Walang sinisino ang gabunang yun at wala ring pinipili sa kalaban, kaya marami na itong tinalo at pinatay ng mga albularyo, maging ang mga katulad niyang antingerong kaliwa. Matapos nilang mag-usap, ay napagdesisyonan ng tatay ni Ramon na protektahan ang tatlong matatanda sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Bagamat hindi magtatagal ang ganong kasunduan, ay kailangan ng tatay niya na gawin yon upang makakuha ng sapat na tiwala mula sa tatlong yon at hindi siya tirahin patalikod. Inutusan din niyang ipanumpa ng mga ito ang katapatan nila sa kanyang alagang demonyo at ipinasuko ang kani-kanilang mga kapangyarihan upang ipakain o ipahigop sa alaga niya upang mas lalo itong lumakas. Dahil sa wala namang pagpipilian ng grupo ng mga matatandang yon, ay sinunod nila ang nais ng tatay ni Ramon at ginawa ang nais nito. Matapos nilang gawin ng mga yon, ay sinabi na nung matandang babae kung saan matatagpuan o mahahanap ang pinagkukublian ng gabunan, pati ang mga kasamahan ng aswang. Ipinagpasalamat naman ito ng Tatay Ruhing at may inabot itong maliliit na tipak ng kahoy na umano'y pangontra sa gabunang aswang upang hindi sila mahanap o makita alinman sa mga alagad ng nasabing aswang. Alam din kasi ng tatay ni Ramon na hindi basta-basta ang gabunang yon, dahil alam niyang may gabay din itong demonyo ng tulad sa kanya at may kakayahan itong magpataw ng sumpa sa mga kauri niyang makakaliwa o sumasamba sa kadiliman. Yun kasi ang mga karaniwang kakayahan ng mga tulad nilang may kakayahang mag-alaga ng mga demonyo o diablo. Kapag ang tao ay nakausap ng mga gaya ng tatay ni Ramon at mahina ang kaluluwa nito o walang pananampalataya sa iisang lumikha, ay madali nilang mapapasok ang sistema ng taong yon at mapapasunod ito sa anumang gustuhin nila na mayahalin tulad sa mga taong nahipnotismo. Ilang araw ang nagdaan. Matapos na magpunta ang mga bisita nilang mga mangkukulam, ay dito na naramdaman ng kakaiba ang tatay ni Ramon na ayon dito ay unti-unti nang lumalapit ang gabunang yon at sinusubukang kalasin ang mga karga nilang pamproteksyon doon sa munti nilang baryo. May mga pagkakataong nakakasipat sila ng mga nilalang ng dilim na nagpapadaan-daan lamang sa kanilang tapat. Ngunit hindi naman nila ginagawan ng aksyon ang tungkol dito dahil dumadaan lamang ang mga yon at hindi nagpapakita kung may masama itong intensyon. Sa ilang gabi na patuloy ang ganong gawain ng mga aswang, ay dito na nagalit ang tatay ni Kuya Ramon at nagsagawa siya ng isang ritual upang malaman kung sino ang mga yon at kung ano ang pakay nila. 12:00 yon ng gabi, habang nakatayo ang tatay ni Ramon sa tapat ng kanilang bahay, ay biglang may umatungal ng ubod lakas at talaga namang masakit sa tenga kung pakikinggan mo ito ng direkta. Nang lapitan ito ng tatay ni Ramon, ay tila ba nakalutang ang isang babaeng may balangkinitang pangangatawan, ay mistulang nakasabit sa sapot ng gagamba. Pero ayon sa tatay niya, ay isa daw yung uri ng patibong na naging dahilan ng pagkakahuli ng aswang na yon. Sino ka? At bakit parating naririto ka sa amin? Anong intensyon mo?
Nagmamanman ka ba dito? Naku, hindi po. Napadaan lamang ako at wala namang ibang masamang intensyon. Biglang humigpit ang malasapot na nakabuhol sa buong katawan ng babaeng aswang at nahirapan siya sa paghinga dahil sa tindi ng pagpulupot nito. Hindi mo ba alam na may espesyal ang orasyon na ginamit ko sa panghuling yan? Dahil sa tuwing mangungusap ka ng kasinungalingan, ay hihigpit ito ng hihigpit hanggang sa malagutan ka ng hininga. Dito ay nagsimulang tumangis ng iyak ang aswang at nagsimula na itong magmakaawa para sa kanyang buhay. Hanggang sa lumabas mula sa bibig nito na ipinasisipat at pinababantayan siya ng gabunang kalaban dahil sa hindi makita ng gabunan ang baryo kung saan nakatira sila Ramon dahil nilalagyan ito ng kanyang tatay ng isang kakaibang sumpa na pangkubli o sa bulag nang sa gayon ay hindi sila matunton ng kanilang mga kalaban. Dahil wala namang makuha at mapigang impormasyon sa babaeng aswang, ay inutusan ng tatay ni Ramon na kainin na lang ito ng kanyang alagang demonyo. Dito ay nasindak sa narinig itong si Ramon habang binanggit ang 4 na salita na ayon mismo kay Ramon na ito pala ang tunay na pangalan ng demonyong gabay ng kanyang tatay. Hindi ko na lang siguro ilalahad dito ang mga kataga dahil mahigpit itong ipinagbabawal. Ayon kay Ramon ay nanindig ang kanyang buong katawan nang magsimulang manlamig ang kapaligiran. Unti-unting nilamon ng dilim ang kakarampot na liwanag mula sa buwan hanggang sa matumba sa kinatatayuan niya si Ramon dahil may kung anong nilalang ang lumabas sa anino ng kanyang tatay Ruhing. Isa itong maitim na nilalang at may malaking pangangatawan. May 4 itong kamay at may 4 ring pares ng mga mata. Mayroon din daw itong sungay na tila kidlat sa langit dahil sa pagsasanga-sanga ng mga ito. Panay naman ang iyak at pagmamakaawa ng babaeng aswang habang kung ano-ano ang pinagsasabi. Nang biglang kapitan ng demonyo ang kanang kamay nito at kaliwang paa, tsaka walang awang pinilas na parang isang papel ang katawan nito. Bumulwak sa lupa ang mga lamang loob ng babaeng aswang, pati na rin ang dugo nito. Patuloy pa rin ito sa pagmamakaawa ngunit walang patawad na ipinasok ng demonyong alaga ng tatay ni Ramon sa malaki at maluwag na bunganga nito ang kalahating katawan na nagpupumiglas pa at isang matinis na sigaw na sinundan naman ng mga lagutukan at pagkabali-bali ng mga buto ng babaeng aswang habang sarap na sarap ang demonyong nasa harapan nila. Dahil sa mga nasaksihan ay hindi na napigilang mapaihi sa takot ni Ramon dahil unang beses niyang makita ang alaga ng kanyang tatay at kung papaano ito kumain ng isang buong aswang. Anak, pakatatagan mo ang loob mo dahil ikaw ang susunod na magmamana ng kapangyarihan ng aking libretong itim. Tuloy man ang pangangatog ng tuhod nito, sumang-ayon siya sa sinabi ng kanyang tatay at nagmamadaling pumasok sa loob ng bahay. Habang ang demonyong alaga naman ng kanyang tatay ay pagkapang na muling nagkubli sa anino nito hanggang sa tuluyan na yung maglaho. Bago pumasok sa loob ng bahay ay umusal muna ng mga palipad hangin na pamproteksyon at muling binuhay ng tatay ni Ramon ang bitag sa kanyang ipinansilo sa babaeng aswang. Isang araw, napagpasyahan ng tatay ni Ramon na magpunta sa liblib na baryo kung saan nakatira ang mga mangkukulam na nakipag-alyansa sa kanila upang makibalita at makipagpalitan ng impormasyon tungkol sa gabunang kalaban nila. Pagdating nila sa bahay ng mga ito, ay sinubukan nilang tawagin ang mga ito upang pagbuksan sila. Ngunit ilang minuto na silang naghihintay sa pagdating o pagbukas ng pinto ay wala silang napala. Kaya naman nagduda na rito ang tatay ni Ramon at sumenyas sa kanyang anak na papasukin na nilang dalawa ang bahay ng mga ito upang malaman ang sitwasyon.
Isang malakas na tadyak mula kay Ramon ay mabilis na nawasak na pangkalang ng pinto, dahilan upang masira ito, pero nakapasok naman sila sa loob. Nang tuluyan na nilang mapasok ang bahay ng mga ito, ay agad nilang nakita ang sitwasyon ng tatlong mga mangkukulam. Nakaupo sila ng hile-hilera habang walang kagalaw-galaw sa mga katawan at nakatulala sa kawalan. Kakapitan sana ni Ramon sa balikat ang isa sa mga ito upang tiyakin ang kalagayan nang madali itong pinigilan ng kanyang tatay Ruhing at mabilis nitong inusal ang isang kataga, dahilan upang lumitaw ang libretong itim sa gilid ng kanyang tatay na dalian naman nitong kinuha at binasa. Marahang hinatak ng tatay ni Ramon ang kamay niya at dahan-dahan silang umatras habang nag-iingat na hindi madikit sa kanino man sa tatlong yon. Nang bigla na lamang balutin ng kadiliman ang buong bahay ng tatlong mangkukulam na yon, at agad napansin ni Ramon na nakadungaw ang napakapangit na itsura ng demonyong alaga ng kanyang tatay at tila handa itong umatake anumang oras nitong gustuhin. May isang nilalang na may maitim na balat at mabalahibong pangangatawan ang lumabas mula sa gilid at dahan-dahang lumapit sa kanilang mag-ama habang pangisi-ngisi. Kaya naman mabilis ang mga naging kilos ng tatay ni Ramon at ikinubli niya ito sa likuran ng alaga niyang demonyo upang maprotektahan. Anong ginagawa mo dito, aswang? At sino ka para pakialaman ng mga taong kaanib ko at nasa ilalim ng aking pangangalaga? Hindi ba't makapangyarihan ka? Bakit tila takot na takot ka sa akin? Takot? Huwag mo ako sinusubok, aswang, dahil hindi ka namin sasantuhin ng alaga ko at baka pagsisihan mo ang mga paratang mo sa akin. Di subukan natin para malaman natin kung sino ang may mas malakas na kapangyarihan at matitirang buhay dito. Binalaan ko na ang mga mangkukulam na ito sa pagsanib, ngunit nang malaman ko na nagtungo sila sa mismong bahay nyo upang makipagkasundo, ay ako na mismo ang nagtungo upang kumprontahin sila. Ngunit wala pa rin pala ako mapapala sa mga ito dahil may kung sinong tarantado ang kumuha ng mga kapangyarihan nila. At sa palagay ko'y sayo nila ito sinuko, tama ba? Nung marinig ito ni Ramon, ay doon na siya nakaramdam ng kaba dahil alam niyang maaaring magpang-abot doon ang kanyang tatay Ruhing at ang kalaban nitong gabunang aswang. Nang biglang may lumabas na hindi bababa sa tatlong nilalang na pawang matataas na uri rin ng aswang at biglang sumalakay ang mga ito sa hudyat ng gabunang pinuno nila. Agad namang umusal ang tatay ni Ramon ng ilang buhay na salita mula sa librong yon, dahilan upang kumilos ang alaga nitong demonyo na halos isang kisap mata lamang ang naging palitan ng mga atake. Matapos ang ilang sandali ay nagawang mapabagsak ng demonyo ng tatay Ruhing ang isang aswang habang gumugulong sa lupa ang ulo nito at walang buhay na katawan. Nang makita ito ng mga kasamang aswang ay buong lakas silang sumugod muli, ngunit tulad ng nauna ay may inusal lang ulit ang tatay Ruhing ng ilang buhay na salita at muli na namang gumana ang demonyo niyang alaga. Mas lalong bumili sa pag-atake ang mga aswang, ngunit wala itong panama sa bilis at lakas ng demonyong alaga ng tatay ni Ramon na tumatawa-tawa pa ng nakakapangilabot. Nang umusal muli ang tatay Ruhing, ay biglaan naman ang pagkapilipit ng ulo ng aswang nang mahuli ito ng demonyo at masaya nitong kinagat ang ulo ng kalaban at nginata na parang masarap na pagkain. Sa puntong ito ay nakaramdam ng takot ang huling aswang, kaya't nagtatalon ito upang tumakas, ngunit nang lumundag ito palayo ay bigla itong sinakal ng gabunan at mabilisang dinukot ang puso. Nagwika pa ito
ng mga huling kataga. Hindi pa ito ang huling pagkikita natin ng Tigiro. Tandaan mo, marami akong paraan upang makapunta at makalapit sa bahay mo. Huwag kang mag-alala, aswang. Dahil malugod kitang tatanggapin, magkagayunman. Ngunit asahan mong sa oras na tumapak ka sa lupang nasasakupan ko, ay tiyak na ang iyong kamatayan. At gayon din ang mangyayari sa sino man sa mga kaanib mong mga nilalang o mga angkan mong aswang. Hindi pa ito ang huling pagkikita natin ng Tigiro. Tandaan mo, marami akong paraan upang makapunta at makalapit sa bahay mo. Huwag kang mag-alala, aswang. Dahil malugod kitang tatanggapin, magkagayunman. Ngunit asahan mong sa oras na tumapak ka sa lupang nasasakupan ko, ay tiyak na ang iyong kamatayan. At gayon din ang mangyayari sa sino man sa mga kaanib mong mga nilalang o mga angkan mong aswang. Nang biglang mawala ng parang bula ang gabunan, kasama ng mga bangkay ng kanyang mga kaanib na aswang, ay tuluyan na silang nakatakas sa kamay ng Tatay Ruhing ni Ramon. Hindi naman makapaniwala itong si Ramon sa itim na kapangyarihang taglay ng kanyang tatay at siya nag-uumapaw na lakas ng demonyong alaga nito. Nang muling maging maaliwalas ang buong kapaligiran, ay muling pumasok ang liwanag sa buong bahay, ay kasabay nito ang pagpasok ng alagang demonyo ng tatay niya sa anino nito kung saan nagkukubli ang nilalang. Agad na nilapitan isa-isa ni Ramon ang tatlong matatandang mga mangkukulam upang tignan ang kalagayan ng mga ito at saka isa-isang sinuri ng Tatay Ruhing niya. Matapos ang ilang saglit ay umusal ng isang pangkalas ang kanyang tatay at isa-isang inihip sa mukha ng matatandang yon. Sabay-sabay na huminga ng malalalim ang matatandang yon na animoy umahon galing sa pagkalunod. Napaiyak naman ang matandang babae matapos silang mailigtas ng mag-ama. Hindi rin sila makapaniwalang buhay pa at magkakamalay dahil sa sumpang ipinataw sa kanila ng gabunang yun. Maraming salamat sa pagkakaligtas mo sa amin, Manong Ruhing. Utang namin ang aming buhay sa iyo. Salamat, Manong. Dahil tama kami ng taong nilapitan. Hindi mo kami pinabayaang mapatay ng aswang na yon. Ano ho ba ang nangyari? Hindi ba't binigyan ko kayo ng pangontra upang hindi kayo mahanap at lapitan ng kahit na anumang masamang elemento? Kinaragahan ko din ito ng kontrasumpa upang hindi kayo masundan. Pero anong nangyari? Bakit napasok kayo dito at nagawa pa ng gabunang yun na mabasak ang pangontra ko? Sa totoo lang, ay hindi din namin maunawaan kung papaano nakalusot ang mga ito dahil ang buong bahay ay nabakuran namin at punong-puno ng mga panlaban at depensa sa mga aswang at iba pang alagad ng dilim maliban sa aming mga nakatira dito. Matapos na magpaliwanag ng tatlong matanda, ay muling dumukot ang tatay sa kanyang bulsa at tulad ng nauna ay muli niyang inabutan ng mga ito ng pangontra. Isa-isa din sila ng minarkahan ng tatay upang malaman niya ang eksaktong kalagayan ng mga ito at makapagpadala ng tulong kung kinakailangan. Nang masiguro na namin ang kaligtasan ng mga matatandang yon, ay nagpaalam na rin kami sa kanila. Nang makarating sila sa bahay, ay agad silang inasikaso ng kanyang nanay Rosing at ipinaghain ng makakain. Matapos silang kumain, ay mabilis na nagtungo ang tatay ni Ramon sa silid upang muling magbasa ng kanyang libretong itim at mag-ipon ng lakas. Dahil ang pagkakaroon ng isang malakas na alagang demonyo ay hindi isang biro lamang, malaki ang kinukonsumo nitong enerhiya upang magamit at mapalabas. Pasalamat na nga lang ang tatay niya dahil kumakain ito ng mga taong napapatay niya at ginagawang enerhiya upang hindi na masyadong gumamit ng pondong lakas ang Tatay Ruhing.
hanggang sa lumipas ang oras at halos alas 7 na ng gabi nang matapos ang kanyang ama sa mga ginagawa nito. Agad ring tinawag ng kanyang tatay si Ramon upang kausapin. Ramon, anak, maghanda ka. Dahil maiilan tayo makakalaban mamaya. Hindi ko tiyak, ngunit mukhang magpapadala ng mas malalakas na alagad ang gabunang yon bilang paghihiganti sa mga kasama nitong napatay ko kanina. Hindi ba't marunong ka nang gumamit ng tigalpo? Opo, tay. Mainam na rin po ako sa paggamit ng ilang mga sumpa at pamarusa. Alam ko pong malayong-malayong agwat natin dahil wala pa ako kahit isang guhit ng kapangyarihan mo. Pero masasabi ko naman pong makakatulong niyo naman po ako kung kinakailangan. Saad ni Ramon habang tiwalang-tiwala ito sa kanyang sarili. Magaling anak. Tunay ngang nananalaytay ang dugo sa iyo ng pagiging antingero sa kaliwa. Naway gaya mo'y mabilis rin sanang matutunan ni Alpon ng mga aral na ipapasa ko. Pagtutukoy nito sa nakababatang kapatid ni Ramon. Tahimik na nakaupo ang mag-ama sa labas ng bahay nila nang muling mapahinto sa pagriritual ang kanyang tatay. Tay, bakit po? May nararamdaman po ba kayo ulit? Ramon, anak, mukhang narito na ang sinasabi kong mga nilalang na ipinadala ng pinuno ng mga gabunan. Hindi pa nakakatayo itong si Ramon nang umalingaw-ngaw na sa buong paligid ang atungal ng kung sinong mga nilalang na ubod ng lakas at labis na nakasisindak. Nang masipat ito ni Ramon ay matinding kaba ang lumukob sa kanya, lalo na't dalawang malaking nilalang ang naroon at mukhang mga gabunan din ang mga yon, ngunit mas mababang uri lamang kaysa sa pinakapinuno nila. Ayon sa tatay ni Ramon ay kahit na mas mababang uri ang mga ito ng gabunan ay hindi dapat ito maliitin dahil ang isang ganon ay may kakayahan ng pumatay ng mga divinong nilalang tulad ng mga engkantong puti at mga diwata. Umatras ng bahagya si Ramon upang bumuelo hanggang sa makita na nila ang anyo ng kanilang tunay na makakalaban. Sinubukang tumalon ng isa sa mga gabunan upang makapasok sa bakod ng kanilang bakuran. Ngunit laking pagtataka nito dahil nang lumundag siya ay tila bumangganin lamang siya sa isang pader o harang na hindi nakikita. Nahulog ito sa lupa at mapapansing nasaktan siya sa kanyang ginawa, ngunit hindi ito naging hadlang upang sabay ang dalawang aswang na naroon na wasakin ang harang na yon. Walang humpay nilang pinaulanan ng suntok, kalmot, sipa at kung ano-ano ang mga atake na ikasisira ng harang na ginawa ng tatay ni Ramon. Anong akala ninyo? Masisira nyo lang ang harang na yan ng ganong kadali? Kahit 1 taon kayo tumagal dyan at subukan nyong gibain ay walang mangyayari dahil malayong-malayo ang antas ng ating kapangyarihan. Sigaw ng tatay Ruhing sa mga nilalang. Hanggang sa ilang minuto pa ang dumipas ay tila ba walang planong tumigil ang mga ito sa pag-atake. Kahit duguan na ang kanilang mga paa at kamay, ay sige pa rin sila sa pagnanais na masira ang harang na hindi nakikita. Maya-maya ay hindi na nakaramdam ng kaba si Ramon dahil may kung anong ginawa ang tatay niya, at doon ay tila iniba niya ang depensa at panandaliang nawala ang harang. Kaya tuwang-tuwa ang mga nilalang sa pag-aakala nilang nabasag nila ito. Huwag niyo isiping nasira niyo ang aking pangharang. Ibinaba ko lamang ito ng ilang saglit upang makapasok kayo at paunlakan na kita ng buhay. Tutal naman, nangako rin ako sa inyong pinakamamahal na pinuno na kahit sino sa mga alagad niyang ipapadala ang tumapak sa lupa ko ay hindi na ito makakabalik sa kanya ng buhay dahil wala akong bibigyan ng awa sa sino man sa kanila. Alam naman ni Ramon na maaari nang sumagupa ang dalawang gabunang yon sa kanila ng kanyang tatay. Kaya naman inihahanda niya ang kanyang sarili upang maimaitulong sa tatay niya at hindi maging isang pabigat o alalahanin.
Doon na nagsimulang umusal ng mga buhay na salita ang kanyang tatay. Nagulat sila, hindi lamang si Ramon, pati ang dalawang gabunan sa biglaan nitong pagpunta sa likuran nila. Kaya naman agad silang nakipagbuno sa tatay ni Ramon, ngunit mabilis lamang silang hinawakan noon sa pareho nilang likuran at initsa na parabang mga paslit na mga batang walang kalaban-laban. Dahil sa initsa ng tatay ni Ramon ay nagpagulong-gulong ang dalawang gabunan sa lupa at nag-iwan ng bakas dahil sa kanilang pagkadausdos. Tatayo na sana ang dalawang nilalang, ngunit biglaan na lamang nagugulat ang dalawang aswang dahil sumulpot na naman ang tatay ni Ramon at pinaulanan ng suntok ang pinakamalapit na aswang sa kinatatayuan niya. At nang tumigil ito, ay buo-buong dugo ang isinuka ng gabunan at natumba, indikasyon na grabe ang tinamon nitong pinsala. Nang tatayo pa sana ito ay buong lakas na sinuntok ng tatay ni Ramon ang dibdib nito hanggang sa mabutas at doon niya dinukot ang puso nito at inihagis. Halos maligo na ng dugo ang tatay Rohing ni Ramon dahil sa umaagos ito sa buong braso ng tatay niya pababa sa damit nito. Kaya naman iniwang wala ng buhay ni tatay Ramon ang isang gabunang mabilis niya na lang na pinatumba. Agad na nagpatalon-talon ng isa pang gabunang aswang upang kumuha ng balanse at buwelo nang biglang may humila sa paa nito at mabilis siyang iginupo sa lupa. Gamit ang matatalim na ngipin, sinubukan nitong pagsasakmalin ang braso ng tatay ni Ramon na nakakapit sa liig, ngunit tila ba isang bakal na matigas ang braso nito dahil kahit anong pilit na pagkakagatin ng gabunan ay wala man lang itong naging epekto sa kanya kahit nakaditing. Biglang umubo ang gabunang yun at may idinura sa mukha ng tatay Rohing, dahilan upang mapapikit ito at kamuti ng mata. Habang abala ito at hirap na makakita, ay sinamantala naman ito ng aswang at bumawi ito ng atake. Ilang saksak, kalmot, sipa at suntok ang ginawa ng gabunang yon, ngunit iilan lang sa mga ito ang tumama sa tatay ni Ramon, ngunit wala man itong ininda ni isa sa mga yon. Dahil sa sitwasyon ng tatay ni Ramon, ay nagkarga si Ramon ng tigalpo sa kanang palad nito at palihim na inikutan ang nilalang at kumuha ng buwelo. Tiyempo namang nakatalikod ang nilalang habang pinagkakalmot ang tatay niya, ay dito niya pinakawalan ang tigalpong ibinala niya sa kanyang mga kamay. Matinding dagundong at ingay ang nilikha nito, dahilan upang ang pangibabang bahagi na lang ng gabunang aswang ang matira at tumumba sa lupa. Hindi naman makapaniwala si Ramon sa kanyang nagawa dahil ito ang unang beses niyang gumamit ng tigalpo at hindi niya akalain na ganoon ang magiging resulta nito. Hindi rin niya sukat akalain na ganoon pala siya kalakas, kaya naman napatulala siya ng ilang segundo sa patay na katawan ng gabunan at nakabalik lamang siya sa ulirat nang tapikin siya ng kanyang tatay Rohing. Tay, hindi ko akalain na ganito na pala ako kalakas. Pinahanga mo ko, anak. Oo nga't masyadong mabilis ang progreso mo sa pag-aaral ng itim na karunungan. Ako man ay hindi makapaniwalang ganito na kalaki ang inilakas mo sa larangan ng espiritual. Naguguluhan daw si Ramon nung mga sandaling yun dahil hindi niya alam ang kanyang mararamdaman kung matutuwa daw ba siya dahil sa nakuhang papuri mula sa kanyang tatay o malulungkot dahil sa ito ang unang beses niyang nakapatay ng nilalang na may buhay. Ngunit ipinaliwanag naman ng maayos ng kanyang tatay ang ilang mga bagay sa pagkakapaslang niya sa gabunang yun. At kalaunay nawala din palang dalian ang iniisip niyang agam-agam. Habang naghihilamos ang kanyang tatay ng mukha nito, ay tinatanggal ang natirang laway na malapot ng aswang at pinakawalan nito ang kanyang alagang demonyo upang kainin ang katawan ng mga gabunang napatay nila at kisap mata rin nung makita ito ni Ramon na muling bumalik sa anino ng kanyang tatay Rohing.
Anak, magmula sa araw na ito'y sasanayin na kita sa mga orasyong mga buhay na salitang maaari mong gamitin. Huwag na huwag mong kakalimutan ang mga natutunan mo sa unang bahagi. Opo, Tay. Huwag po kayong mag-alala. Dahil nakabaon na ang mga aral na yan sa isipan ko. At kahit sa isip ko lang ito babanggitin, ay gumagana na ito ng kusa. Sa puntong ito ay natigilan ng tatay niya dahil hindi biro ang bilis ng pag-unlad ng kanyang anak na si Ramon na labis niyang ipinag-alala dahil baka sa sobrang bilis niyang matutunan ang mga aral mula sa libretong itim ay hindi niya makontrol ang nag-uumapaw na lakas nito at mabaliw lamang siya. Pero lahat ng kanyang iniisip ay napalitan ng pagkapayapa dahil sa nakikita niyang malakas ang kaluluwa ng kanyang anak at hindi pa siya nakakakita o nakakatagpo ng ganong kaespesyal na katangian. Kaya naman sa isip ng tatay ni Ramon ay kailangan niya pang hubugin ang pagkatao at abilidad nito. Mukhang nagkamali yata ako sa basa sa anak ko. Dahil sa paglilinang niya ay mukhang hindi naabuti ng 2 taon bago niya mapagtagumpayang makuha ang aral ng libreto. At sa mga susunod na buwan ay maaari na rin siyang kumuha o humuli ng demonyo na maaari niyang gawing kasangga. Nang sumunod na araw ay may humahangos na dumating sa loob ng bahay nila Ramon upang humingi ng tulong at dahil wala ang tatay niya noong mga panahong yon ay siya muna ang humarap sa lalaki. Amang! Amang! Maaari mo bang tulungan ng aking ina? May gumagambala kasing nilalang sa kanya. At ang nilalang na ito ay labis siyang pinapahirapan. Masasamahan mo ba ako upang tignan ng aking ina? Namawis ng butil-butil si Ramon dahil hindi niya alam kung makakatugon siya sa kahilingan ng batang yon. Hindi rin kasi niya alam kung saan nagpunta ang kanyang tatay Ruhing kaya hindi siya makapagdesisyon. Pero dahil sa pagmamakaawa ng bata ay napapayag niya ito. Halika bata, huwag kang mag-alala dahil ako ang titingin sa nanay mo upang malaman natin kung sinong tampalasan ang nanggagambala sa kanya at nagpapahirap. Halika na! Abangan bukas ang karugtong.